Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 224. Lumang Tipan, Ecclesiastes 4, Ecclesiastes 5, Ecclesiastes 6. Minsan inisip ko ang tungkol sa lahat ng pag-uusig na ginagawa sa ilalim ng araw. Pagmasdan ng mga luha ng mga taong inusig. Wala silang taga-aliw. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng kanilang mang-uusig, ngunit walang taga-aliw ang mga taong inuusig. Kaya binabati ko ang mga patay na tao, silang mga namatay na, hindi ang nabubuhay, sila na nanatiling buhay pa. Subalit, mas mapalad kaysa sa kanilang dalawa ang isang hindi pa nabubuhay, ang isang hindi nakakita ng anumang masamang gawain na ginawa sa ilalim ng araw. Pagkatapos aking nakita na ang bawat paggawa at bawat mahusay na paggawa ay kinaiingitan ng kanilang kapwa. Ito rin ay parang singaw at isang pagtangkang habulin ng hangin. Ang mangmang ay naghahalop-kip-kip ang kanyang mga kamay at hindi gumagawa, kaya ang kanyang pagkain ay kanyang sariling laman. Ngunit mas mabuti ang isang dakot na pakinabang sa matahimik na gawain kaysa dalawang dakot ng gawain na sinusubukang habulin ang hangin. Pagkatapos muli kong naisip ang tungkol sa marami pang walang kabuluhan, marami pang naglalahong usok sa ilalim ng araw. Mayroong isang uri ng tao na nag-iisa. Wala siyang kahit na sino, walang anak o kapatid. Walang katapusan ng lahat ng kanyang gawain, at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa pagdami ng kayamanan. Nagtataka siya, para kanino ang aking pagbubungkal at inaalis sa sarili ko ang kasiyahan. Ito rin ay usok, isang masamang kalagayan. Ang gawain ng dalawang tao ay mas mabuti kaysa sa isa, sabay silang makikinabang sa isang mainam na kabayaran sa kanilang gawain. Kapag nabuwal ang isa, maaaring ibangon ng isa ang kanyang kaibigan. Subalit, kalungkutan ang sumusunod sa nag-iisa kapag nabuwal siya kung walang magbabangon sa kanya. At kung ang dalawa ay magkasamang maihiga, maaari silang main-aitan, ngunit paanong maaaring main-aitan ang nag-iisa? Ang isang taong nag-iisa ay maaaring madaig, ngunit maaaring mapagtagumpayan ng dalawa ang isang pagsalakay, at ang isang tatlong aikit na lubad ay hindi agad malalagot. Mainam pa ang maging isang mahirap pero matalinong kabataan kaysa sa isang matanda at hanggal na haring hindi na marunong makinig sa mga babala. Ito ay totoo kahit maging hari ang kabataang mula sa bilangguan, o kahit ipinanganak siyang mahirap sa kanyang kaharian. Subalit, nakita ko ang lahat ng nabubuhay at naglilibot sa ilalim ng araw ipinapasa ilalim ang kanilang mga sarili sa isa pang kabataang tumayo bilang hari. Walang katapusan ang lahat ng taong nais sundin ang bagong hari, pero kalaunan marami sa kanila ay hindi napupuri sa kanya. Sigurado ang kalagayang ito ay parang singaw at isang pagtangkang habulin ng hangin. Ingatan ang inyong pag-uugali kapag kayo ay nasa tahanan ng Diyos. Magtungo doon para makinig. Mas mabuti ang pakikinig kaysa mga handog ng mga mangmang habang hindi nalalaman na ang kanilang ginagawa sa buhay ay masama. Huwag agad-agad magsasalita ang inyong bibig, at huwag hayaan ang inyong puso ay agad-agad maghain ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, ngunit ikaw ay nasa ibabaw ng mundo, kaya hayaang kakaunti ang iyong mga salita. Kapag ikaw ay napakaraming ginagawa at iniintindi, ikaw ay maaaring magkaroon ng mga masamang panaginip. At habang dam-dami ang iyong sinasabi, lalong dam-dami ang mga kahanggalang maaaring masasabi mo pa. Kapag ikaw ay mamamanata sa Diyos, huwag patagilan ang pagtupad nito, dahil walang kasiyahan ang Diyos sa mga mangmang. Gawin ang iyong panata. Mas mainam pa na hindi magbigay ng isang panata kaysa magbigay ng isa na hindi mo naman matutupad. Huwag hayaan ang inyong mga bibig ay magdulot ng kasalanan sa inyong katawan. Huwag ninyong sabihin sa tagapagbalita ng pari, ang panatang iyon ay isang pagkakamali. Bakit ginagalit ang Diyos sa maling panata, hinahamon ng Diyos upang wasakin ang gawa ng iyong mga kamay? Kaya sa maraming mga panaginip, katulad ng maraming mga salita, ito ay walang kabuluhang parang singaw. Kaya matakot sa Diyos, kapag nakikita mong inaapi ang mahihirap at pinagnanakawan ng katarungan at wastong pagtrato sa iyong lalawigan, huwag magtaka na para bang walang nakakaalam,
dahil mayroong mga taong nasa kapangyarihan na nangangalaga sa kanilang nasasakupan at mayroon pang mas mataas sa kanila. Karagdagan pa, ang ani ng lupain ay para sa lahat at nakikinabang ang hari mismo sa ani mula sa mga bukirin. Sino mang nagmamahal sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak at sino man ang nagmamahal sa yaman ay maghahangad pa ng marami. Ito din ay parang singaw. Habang nadaragdagan ang kasaganaan, gayon din naman ang mga taong nangangailangan nito. Anong pakinabang sa may-ari ng yaman ang mayroon ito kundi pagmasdan ito ng kanyang mga mata? Ang tulog ng isang manggagawa ay mahimbing, kahit kaunti ang kinain o napakarami, ngunit ang kayamanan ng taong mayaman ay hindi siya pinahihintulutang matulog ng mahimbing. Mayroon isang malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw, mga kayamanang inimbak ng may-ari, nagdudulot ng sarili niyang kapighatian. Kapag nawala ng mayaman na tao ang kanyang kayamanan dahil sa kamalasan, ang sarili niyang anak, na kanyang inaruga ay walang naiwang anuman sa kanyang mga kamay. Gaya ng isang taong ipinanganak ng hubad mula sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon din hubad niyang iiwan ang buhay na ito. Walang madadala ang kanyang kamay mula sa kanyang paggawa. Isa pang malubhang kasamaan ay kung paanong dumating ang isang tao, gayon din siya dapat umalis. Kaya anong pakinabang ang makukuha ng sino man na gumagawa para sa hangin? Sa kanyang kapanahunan, kumakain siya kasama ang kadiliman at lubhang balisa sa kanyang karamdaman at galit. Pagmasdan mo, ang nakita kong mabuti at karapat-dapat ay kumain at uminom at magsaya sa pakinabang mula sa lahat ng ating gawain, habang tayo ay gumagawa sa ilalim ng araw sa lahat ng mga araw nitong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil ito ang bahagi ng tao. Ang sinumang pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan, kasaganaan at ang kakayahang tanggapin ang kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawain ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Sapagkat hindi niya madalas inaalala ang mga araw ng kanyang buhay, dahil ginagawa ng Diyos na siya ay maging abala sa mga bagay na nasisiyahan niyang gawin. Mayroon akong nakitang masama sa ilalim ng araw, at ito ay malubha para sa mga tao. Maaaring magbigay ang Diyos ng kayamanan, kasaganaan at karangalan sa isang tao upang hindi siya magkulang sa mga hinahangad niya para sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos, hindi ibibigay ng Diyos ang kakayahan upang magsaya sa mga ito. Sa halip, iba pa ang makikinabang ng kanyang mga kagamitan. Ito ay parang singaw, isang masamang kalungkutan. Kung ang isang lalaki ay maging ama ng 100 anak at mabuhay ng maraming taon, sa gayon ang mga araw ng kanyang mga taon ay marami, ngunit kung hindi nasiyahan ang kanyang puso sa kabutihan at siya ay hindi inilibing ng may karangalan, kaya aking sasabihin na ang isang sanggol na patay ipinanganak ay mas mabuti pa kaysa sa kanya. Kahit pa ang isang sanggol ay isinilang ng walang kabuluhan at mamamatay sa kadiliman at ang kanyang pangalan ay mananatiling lihim. Kahit hindi na nakita ng batang ito ang araw o nalaman ng anumang bagay, ito ay may kapahingahan bagaman ang taong iyon ay wala. Kahit mabubuhay ang isang tao ng 2,000 taon ngunit hindi matutunang matuwa sa mabuting mga bagay, mapupunta siya sa parehong lugar kagaya ng iba pa. Kahit na lahat ng gawain ng isang tao ay para punuin ang kanyang bibig, gayon man ang kanyang gana sa pagkain ay hindi mapupunan. Kaya, anong pakinabang mayroon ng matalinong tao na higit pa sa hanggal? Anong pakinabang mayroon ng isang mahirap na tao kahit pa malaman niya kung paano kumilos sa harapan ng iba? Mabuti pang masiyahan sa nakikita ng mga mata kaysa sa paghahangad ng isang lumalawak na pananabik sa pagkain, na para ring singaw at isang pagtangkang habulin ng hangin. Anumang bagay ang naririto ay nabigyan na ng kanyang pangalan, at nalalaman na kung ano ang katulad ng sangkatauhan. Kaya walang saysay makipagtalo sa isang makapangyarihang hukom ng lahat. Kapag mas maraming sinasabi, lalong walang kabuluhan, kaya ano nga ba pakinabang niyan sa isang tao? Dahil sino ang nakakaalam ng mabuti sa buhay ng tao sa kanyang walang kabuluhan at bilang na mga araw na kanyang dadaanan tulad ng isang anino? Sino ang makapagsasabi sa isang tao kung ano ang sasapitin sa ilalim ng araw pagkatapos siyang mamatay? Bagong Tipan, 1 Corinthians 17 minuto pasado alas 7:35.
Hayaan na lamang na ang bawat isa ay mamuhay sa buhay na itinalaga ng Panginoon sa kanila, gaya ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Ito ang aking panuntunan sa lahat ng iglesia. Mayroon bang natuli nang siya ay tawagin upang sumampalataya? Hindi niya dapat alisin ang mga tanda ng kanyang pagkakatuli. Mayroon bang hindi natuli nang siya ay tawagin sa pananampalataya? Hindi siya dapat magpatuli, sapagkat hindi ang tuli o ang hindi tuli ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Dapat manatili ang bawat isa sa pagkakatawag kung ano siya noon nang tawagin siya ng Diyos upang sumampalataya. Kayo ba ay alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag nang alalahanin ang tungkol dito. Ngunit kung ikaw ay maaaring maging malaya, gawin mo ito. Sapagkat sino mang tinawag ng Panginoon bilang isang alipin ay malayang tao ng Panginoon. Gayon din sa bawat isa na malaya nang tawagin siya ng Panginoon upang sumampalataya ay alipin ni Kristo. Kayo ay nabili ng may halaga kaya huwag na kayong magpaalipin sa mga tao. Mga kapatid, anumang buhay ng bawat isa sa atin nang tayo ay tinawag upang sumampalataya ay manatili tayo sa ganyang buhay. Ngayon tungkol sa mga hindi nag-aasawa, ako ay walang kautusan galing sa Panginoon. Ngunit ako ay may iminumungkahi sa inyo bilang mapagkatiwalaan ng dahil sa awa ng Panginoon. Dahil dito, naisip ko na dahil sa kagipitan sa kasalukuyan, mas mabuti pa sa isang lalaki na manatili sa kalagayan niya. Ikaw ba ay naipagkasundo na sa isang babae sa sumpaan ng pag-aasawa? Huwag mo nang hanapin pang makalaya mula dito. Ikaw ba ay malaya na walang asawa o wala ka pang asawa? Huwag ka nang maghanap pa ng mapapangasawang babae. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang babae na wala pang asawa ay mag-aasawa, hindi siya nagkakasala. At sa kanila na mga nagsisipag-asawa maraming mga pagsubok na iba't ibang nararanasan habang nabubuhay at gusto kong maligtas kayo mula sa mga ito. Ngunit ito ang aking sinasabi mga kapatid na lalaki at babae, maiksi na ang panahon. Mula ngayon, ang sinumang may asawang babae ay mamuhay na parang walang asawa. At sa mga tumatangis ay dapat kumilos na parang hindi tumatangis at sa nagsasaya na parang hindi nagsasaya at sa mga namimili ng anumang bagay ay parang walang pag-aari. At sa mga nakikisama sa mundong ito ay dapat silang kumilos na parang walang pakikisama sa mundong ito, sapagkat ang pamamalakad ng mundong ito ay magtatapos na. Gusto ko na kayo ay maging malaya sa mga alalahanin. Ang mga lalaking walang asawa ay alalahanin ang mga tungkol sa Panginoon, kung paano siya paluguran. Ngunit ang may asawang lalaki ay inaalala niya ang mga bagay ng mundo upang mapasaya ang kanyang asawa. Ang kanyang kaisipan ay nahahati. Ang isang babae na wala pang asawa o dalaga pa ay inaalala ang mga tungkol sa Panginoon, kung paano niya italaga ang katawan at espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay inaalala niya ang mga bagay sa mundong ito, kung paano niya mapasaya ang kanyang asawa. Aking sinasabi ito para sa inyong pakinabang, hindi upang hadlangan kayo. Aking sinasabi ito kung ano ang dapat, sa gayon kayo ay maging masigasig sa Panginoon na walang anumang abala. Mga kawikaan. Proverbs 19:23-29, Proverbs 20:1-4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay, ang gumagawa nito ay masisiyahan at ligtas sa kapahamakan. Binabaon ng batugan ang kanyang kamay sa pagkain, hindi man lamang niya ito maibalik pataas sa kanyang bibig. Kapag iyong pinarusahan ng isang mangungutya, matututo pati ang walang pinag-aralan, itama mo ang may pangunawa at lalawak ang kanyang kaalaman. Ang isang ninanakawan ng kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina ay isang anak na nagdadala ng kahihiyan at kasiraan. Kung hindi ka na makikinig sa katuruan, aking anak, ikaw ay mapapalayo mula sa mga salita ng kaalaman. Ang masamang saksi ay kinukutya ang katarungan, at ang bibig ng masama ay lumulunok ng malaking kasalanan. Nakahanda ang paghatol sa mga mapangutya, at paghahagupit sa likod ng mga mangmang.
Ang alak ay mangungutya at ang matapang na inumin ay basag alero. Ang sinumang naliligaw sa pamamagitan ng pag-inom ay hindi matalino. Ang takot sa hari ay katulad ng takot sa batang leon na umaatungal. Ang sinumang maging dahilan ng kanyang galit ay itinatapon ang kanyang buhay. Isang karangalan para sa sinuman ang umiwas sa hindi pagkakasundo, ngunit ang bawat hanggal ay sumasali sa isang pagtatalo. Ang taong tamad ay hindi nag-aararo sa taglagas, siya ay naghahanap ng isang bunga sa panahon ng tag-ani ngunit hindi magkakaroon ng anuman. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagmumuni-muni sa karunungan na matatagpuan sa Ecclesiastes, kung saan kami ay pinapaalalahanan ng panandalian ng buhay at ng kahalagahan ng pagsasamahan. Gabayan mo kami, Panginoon, na tanggapin ang aming mga tungkulin, gaya ng itinuturo ni Pablo sa unang Korinto, na ituon ang aming buhay sa iyong layunin kaysa sa mga makamundong abala. Tulungan mo kaming linangin ang diwa ng kasiyahan at kagalakan, ayon sa payo sa kawikaan, na hanapin ang iyong presensya na nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Naway kami ay mamuhay ng may karunungan, igalang ang aming mga pangako at alagaan ang aming mga relasyon, na nagtitiwala sa iyong banal na plano. Palakasin ang aming mga puso sa pag-asa. Amen.